Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. The tragic story of Kaloy Yulo. Tragic ang description ninyo, attorney. Nanalo ng ginto, dumami ang pera, sumikat, may magandang girlfriend. Tragic ba yun? Magnanakaw yung nanay mo. Hinihiya ka ng tatay mo sa social media. Gold digger na vlogger yung girlfriend mo. Oh. Wala kang pamilya. Wala din pamilya yung napangasawa mo. Diba? Galit sa yung mga kapwa mo Pilipino. Mas galit sa girlfriend mo yung mga kapwa mo Pilipino. Galit na galit ako sa mga nagpo-focus sa pamilya ni Kaloy. Binibigyan pa ng atensyon si Mrs. Yulo. Ako talaga. Kasi you can praise someone and criticize him at the same time. Hindi ba? Hindi naman mutually exclusive yan eh. Winner ka sa Olympics o loser ka sa pagtrato sa iyong mga magulang. May isang comment eh. Si Chloe, putong ang pinapakita. Si Kaloy, pusod naman. Something like that. Number 1 tayo ng ganyan, mang insulto. Masakit tayo magsalita, mga Pilipino. Walang dapat sisihin na sa lahat ng problema ni Kaloy, kundi si Kaloy. Di ba? Alangan naman ako, di ba? Nag-vlog lang ako dito. Ito ang problema ni Kaloy. He has another side. You are very humble. Pag nasa harap ka ng camera, you can't be humble enough to talk to your parents. Civil ka nga sa ibang tao eh, sa pamilya mo pa. It cost $0 to be a decent person. Libre ang maging mabait na tao. Libre ang maging decente. Si Chloe eh. Tapos tuturo na si Kaloy. Tagalong-ganong ka na lang. Sino ang mas magaan ang buhay para magsabi na, sige na, tapusin na natin itong tampuhan na ito? Sinigurado mo na alam ng buong mundo na magnanakaw ang nanay mo. Ano ang greatest weakness niya? Babae. Welcome to another episode of Tara Kape. Hindi lang tayo papunta sa exciting part. Nasa exciting part na tayo. The tragic story of Kaloy Yulo. Bakit tragic ang description ninyo, attorney? Nanalo ng ginto, dumami ang pera, sumikat, may magandang girlfriend. Tragic ba yun? Yung mga bashers natin, dadagdagan pa ng, kayo po, attorney, ha? Ano na po ba ang napanalunan ninyo? Baka yung buhay po ninyo ang tragic. Ganyan ang mga bashers, di ba? Kaya hindi ko pinapansin eh. Napaisip tuloy ako kung ano yung huli kong napanalunan. Rice cooker yata. Sa isang raffle, baseball cap. Hindi ko na maalala. Anyway, alam niyo yung tinatawag nilang Greek tragedy. Greek tragedy. Yung kwento ni Kaloy is like a Greek tragedy. So kailangan malaman natin ang definition ng Greek tragedy. Pero bago ang lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay, sa mga ating bagong subscribers. Lumalaki ang ating pamilya. Sa mga first time na nanonood ngayon, sana po kagaya ng mga naka-follow na sa atin, sana ay may matutunan kayo tungkol sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at tungkol sa ating pagiging Filipino sa episode na ito. Kasi yun ang mahalaga eh. Hindi mahalaga si Kaloy, hindi mahalaga yung pera niya dahil hindi naman tayo makikinabang dyan. Isang malaking karangalan na ako ay patuloyin ninyo sa inyong tahanan ngayon all the way from where I am here in Texas. Salamat you all. Yan ang expression namin dito, you all. Why?
A-L-L. Baka mga may haters tayo dyan, ha? Magtatanong, bakit puro pamilya Kaloy Yulo ang topic ninyo? Di ba? Nakakailang episode na po kayo, attorney. Puro kayo Yulo, 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 Yulo. Kung mapapansin niyo po, no? Hindi Yulo family ang talagang target natin, kundi ang pamilyang Filipino. Panoorin nyo na lang po sana ang episode 9 to episode 13 natin. So you can see the big picture. We discuss Filipino culture. We explain Filipino traditions. We define what is a Filipino family. The Yulo family is our reference right now. Sila Mrs. Yulo ang ating springboard, so we can jump to our discussion. Actually, we can replace the Yulo family with any other Filipino family na gusto ninyo. Gusto nyo, pamilya nyo ang ilagay natin dito. And we will still have this vlog, this discussion. Kasi hindi naman tayo chismis-oriented. Kasi nga, to be honest, wala naman tayong mahihita sa milyones ni Kaloy. Wala tayong pake kasi hindi naman tayo makikinabang dyan. Kahit pangkapil ang hindi naman tayo aabutan ni Mrs. Yulo, ni Mr. Yulo, ni Kaloy, ni Chloe. Okay. So going back to my topic. What is a Greek tragedy? Ito ay isang uri ng kwento o isang play kung saan ang bida ay importante at may kakaibang katangian na hindi pangkaraniwan. Outstanding qualities, ika nga. Pero ang buhay ay balot ng problema, ng trahedya. Dala na rin ng sarili niyang kahinaan at mga pangyayari na wala siyang control. Okay. Example of a Greek tragedy. Yung kwento ni Hercules. Alam niyo yan. Nanonood kayo ng Disney. That is a Greek tragedy. He was a hero, di ba? Bayani siya. Superhero nga with outstanding qualities. Dapat, easy-easy na lang ang buhay niya. Di ba? May kakaibang lakas, mahal siya ng mga tao, may mabuting kalooban. Pero, kailangan niyang dumaan sa madaming pagsubok. All because he is Hercules. Alam niyo bang pinatay ni Hercules yung asawa niya at mga anak? At alam nyo ba ang ending ng Hercules? Hindi yung cartoons na gawa ng Disney, ha? Kasi yun, natapos yun nung napatay na noong nagkabalikan na sila ni Megara yung girlfriend niya na-rescue na niya from Hades, di ba? Hindi yung Disney. Yung totoong Hercules na kwento. Ang ending niyan, sinunog niya yung sarili niya para mamatay na siya. At doon lang naawa ang mga Diyos ng mga Grego. At pinaakit na siya finally sa Mount Olympus. Same with Kaloy, di ba? He has all these sorts of problems. Anong problema, attorney? Meron ba? Wala naman kami nakikita. Well, kaaway niya ang nanay niya, kaaway niya ang tatay niya, pati mga kapatid niya, no? Ang dami niyang haters at bashers at dumadami, no? Kahit mabuti naman siyang tao, kahit napakagaling niyang atleta, no? Why? All because of Mrs. Yulo ba? All because of Mr. Yulo? Is it because of Chloe? Yung mga problema niya saan ang gagaling? Dahil ba sa mga haters and bashers? None of the above. Nandyan lahat ng problema ni Kaloy because he is Kaloy. All his problems come from him. At kulang kayo yung mga avid at solid Kaloy defenders na mga quote-unquote makabayan. Kuno. Yun ang tingin nila sa sarili nila, hindi ba? Minamaliit nila yung gusto i-discuss yung family ni Kaloy, no? Itong mga tao na to, these people, they love virtue signaling.
Sabi sa inyo, madami kayong matututunan kung manonood lang kayo dito. Ano ang virtue signaling? Yan yung expressing an opinion in public, lalo na sa social media, magko-comment to highlight one's own virtues. Pampagwapo, ika nga. Example ng virtue signaling comment. Yung comment na galit ako sa mga hindi nagsisimba. Pumupunta ako sa simbahan, walang tao. That comment is usually to highlight, kino-komento yan to highlight yung good quality ng nag-comment na palasimba siya. Another example, yung comment natin ng mga Pinoy na inis ako sa mga taong nasa escalator na nakatayo lang. They are blocking my way. Hindi ba nila alam na dapat sa kanan na side ng escalator sila nakatayo para you have to free the passing side, yung left side, para naman sa mga nagmamadali, makakatawid, makakaakyat agad. That is virtue signaling. Para mapaalam ninyo sa mundo na civilized kayo. Nakakaiba sila sa mga Pinoy na favorite term natin dati. Do you still use this one? Laki sa bundok. Kasi sa Western countries like the UK, ibig sabihin naka-UK na sila, naka-US na sila, may ganoong escalator etiquette. Stay on your right. Left is for passing. In our future episodes, dahil kultura naman yung dinidiscuss natin, culture topic yan. Sagutin natin bakit hindi uubra sa Pilipinas yung kultura na yan, Kasi ang hilig natin manggaya, ang dami natin ginagaya, primarily sa US. Pero hindi naman ayon sa ating kultura at pang-araw-araw na buhay. Kasama na dyan yung iwan mo na yung nanay mo. Kasi kung ano-ano pinopost sa Facebook. Go back sa ating mga discussion, previous episodes. Diniscuss na natin bakit hindi ganun kadali iwanan ang magulang sa Filipino family setting. Okay. So, itong mga fans ni Kaloy, mga avid supporter niya, ang favorite virtue signaling, anong komento nila palagi? Galit na galit ako sa mga nagpo-focus sa pamilya ni Kaloy. Binibigyan pa ng atensyon si Mrs. Yulo. Imbis na mag-focus na lang sa dangal na binigay ni Kaloy sa bayan. Di ba? Sasabihin pa, parang hindi kayo mga Pilipino. Sasabihin pa, mga talangka kayo. Ako talangka. Ako na yata pinakatalangka dahil ilang episodes na. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pang-anim na episode na ito. Yung pamilya Yulo ang dinidiscuss natin. But that is virtue signaling, Yung komento na yan is to show na mas mabuti silang mga Filipino sa atin. Na proud sila maging Pinoy, pero tayo na tinitingnan ang mga pagkakamali ni Kaloy ay hindi makabayan. Tayo daw ay mga talangka. Which is false, Mali yan, Kasi you can praise someone and criticize him at the same time. Hindi ba? Hindi naman mutually exclusive yan Hindi naman porket may maganda kang nagawa, magbubulag-bulagan na lang tayo sa mga pangit mong ginagawa. Magkaiba naman, ang pagkapanalo mo ng ginto sa Olympics at pagtrato mo sa magulang mo. Winner ka sa Olympics o loser ka sa pagtrato sa iyong mga magulang. Separate yan. Today, and for the next few episodes, we are going to prove that Kaloy's biggest problem is Kaloy himself, hindi si Mrs. Yulo. Walang problema kay Mrs. Yulo, He is the definition of tragedy. I've never seen a Philippine sports hero more adored
but also very maligned, no? Insulted and ridiculed than Kaloy Yulo. Di ba? Pantay patas yung pagpuri at pagtuligsa sa kanya. It is sad when he endorses a bank, no? East West ba yun? East West Bank. Ang mga comments, i-close ko na yung account ko dyan sa banko na yan. Sorry, nawalan kayo ng isang customer dahil sa endorser ninyo. And it is sad when he endorses a chocolate drink, no? Ang comment, Milo pa rin kami. I'm going to show you some pictures na nakita ko sa social media. Tingnan nyo yung mga pictures posted by Pinoys on Facebook. My goodness. Don't even go to the comment section unless matibay yung sikmura ninyo. Oh, may isang comment, bastusan May isang comment Si Chloe, utong ang pinapakita. Si Kaloy, pusod naman. Something like that. May comment na ganyan. It is sad. Robert Jaworski, no, during his playing days, hindi nyo na inabutan yan. Dahil lang inabutan nyo na si James Yap, di ba? Was one of the most beloved and also the most hated basketball players in the Philippines, no? And I have to admit, isa ako sa inis na inis dyan kay Jaworski. Kasi ang team ko is Pure Foods. Kung hindi ka Hinebra, galit ka sa Hinebra Pure Foods. Sila Patrimonio, Cordillera, Dindo Pumaren, Jojo Lastimosa. Sinikmuraan yan si Jojo Lastimosa sa sinuntok. Sa tiyan ni Jaworski sa isa sa laro ng Hinebra versus Pure Foods. Si Jaworski lang ang naaalala ko na mahal lang tao pero ang dami ding galit. Pero no one did something like this to him. Yung ganitong level ng hatred. Attorney, wala pang social media noon. Swerte si Jaworski. But then again, bakit si EJ Obiena, di ba? Kahit medalya na gawa sa tansyan, yung bottle cap, walang nakuha sa Olympics, di ba? But he is not treated like this. Hindi siya binabastos ng ganito. So, the question is, why? Bakit? Masama lang ba talaga ang ugali ng mga Pinoy? Are we just naturally mean and evil? No? Are we really just a country of bullies? Yun lang ba ang explanation dyan? Well, there is truth to that na matindi tayo manukso at mang-asar, di ba? Number 1 tayong ganyan, mang-insulto. Masakit tayo magsalita, mga Pilipino. Example, di ba, sa barangay ninyo, kapag may kapitbahay kayong may kapansanan, ang pangalan niya, yung kapansanan niya, di ba? Imbes na maawa tayo, pinapangalanan natin. Di ba? Kapag Pilay, anong name ng tao na yon sa barangay? Si Pilay, di ba? Tawagin mo nga si Pilay. May pangalan yung tao, pero tawag nating lahat Pilay. Kapag may ngongo, nako, yan, favorite natin. Anong pangalan nyo sa kanya? Natural, ngongo. Di ba? Gagayahin nyo pa magsalita. Di ba? Nakita mo ba si ngongo? Ang hina mo. Muna lang niya may magamol. Tapos magtatawanan pa kayo. Si Coco Martin lang, di ba? Hindi nyo pinalisot. Ang dami nyong memes dyan. Tino Nakpatara. Ganyan tayo mga Pilipino. But then again, bakit hindi ginagawa ng Pinoy kay EJ sa kababayan nilang si Nesty Petesio, kay Ira Villegas? Bakit hindi nila ginagawa kay Heidelin Diaz yung ginagawa nila kay Kaloy? So saan ang kagaling itong mga taong ito? Balik tayo sa Greek tragedy. Si Hercules. Hercules suffered so much
Because he is Hercules. Yun lang ang explanation doon. Kung naging Edwin ang name niya o kaya Alden, hindi niya pagdadaanan lahat ng hirap na pinagdaanan niya. And just the same, lahat ng ito ay nangyayari because Kaloy is Kaloy. Walang dapat sisihin na sa lahat ng problema ni Kaloy, kundi si Kaloy. Di ba? Alangan naman ako, di ba? Nag-vlog lang ako dito. Si Kaloy. Si Kaloy ang dapat sisihin sa kanyang mga problema. Ang tragic ng buhay niya, hindi ba? Kahit pananalo siya ng ginto, kahit ang dami na niyang pera, no? Magnanakaw yung nanay mo. Hinihiya ka ng tatay mo sa social media. Gold digger na vlogger yung girlfriend mo. Oh. Wala kang pamilya. Wala din pamilya yung napangasawa mo. 'Di ba? Galit sa iyo mga kapwa mo Filipino. Mas galit sa girlfriend mo yung mga kapwa mo Filipino. That's tragic. If you look at Kaloy, kapag may interview siya, kapag may events na kailangan siya magsalita o mag-appear, anong napansin ninyo sa kanya? Yung demeanor niya, yung mga galaw niya. Who is Kaloy Yulo? Di ba? He is very reserved, polite, humble. Oh. And I don't think he is faking it. I don't think he is just pretending to be a nice person. He is overall a nice person. Makikita mo naman eh. Eh ako, I'm a good judge of character eh. Titingnan ko pa lang alam ko na eh. Ito ang problema ni Kaloy. He has another side. A weaker side, if not a darker side. Huwag na natin sabihin masama. Sabihin na natin weakness. Ang mga Pilipino, they cannot reconcile the fact that you are very humble pag nasa harap ka ng camera. You are very polite when interacting with different people. Pero, you can't be humble enough to talk to your parents. Diba? You couldn't be polite in responding to your mother. Kailangan mong pagbintangan na magnanakaw yung nanay mo sa video na ginawa mo para sagutin siya. You don't have to say sorry. If that requires too much humility from you, kung tingin mong wala kang mali. You don't have to give them money. You just have to talk to them. Be civil with them. Civil ka nga sa ibang tao eh. Sa pamilya mo pa. Sabi nga, di ba? It costs $0 to be a decent person. Libre ang maging mabait na tao. Libre ang maging disente. Hindi mababawasan ang milyones mo kung magiging disente kang tao. At higit sa lahat, hindi mababawasan ang pagkatao mo. Madadagdagan pa nga eh. Ako, matanda na ako. Madami na akong pinagdaanan. I realized, if you are so blessed, no, it is so much easier to offer an olive branch to the other party. No? Offer an olive branch, meaning, no, offer peace. Peace na tayo. End the dispute. Tigilan na natin ito. Kaya nga galit na galit tayo pag merong mga news, di ba? Sa EDSA o sa anong kalye na yung mayaman, maganda yung sasakyan, maganda yung pananamit, maganda yung pinag-aralan, mayabang, no? Aapihin yung jeepney driver na halos magbanggaan sila. Kasi that person is so blessed, di ba? Ano ba naman, hayaan mo na, walang pinag-aralan yan eh. O driver nga siya eh, ng jeep eh. Kay Angelica at kay Kaloy, timbangin natin, sino ba ang blessed right now? Sino ang nasa posisyon na tapusin itong tampuhan na ito? Sino ba ang umaapaw ang mga biyaya ngayon? So, sino sa tingin ninyo ang mas madadalian makipagbate? Doon sa dalawa. Yung nanay ba? Si Angelica ba? Na nag-online selling sa gabi, nag-aahanda ng almusal ng mga bata, hinahanda yung mga bata para pumasok, naglalaban ng mga maduduming damit pagkatapos, nag-aalaga ng matatanda at nagtitinda ng longganisa sa araw, nagbebenta ng lutong ulam kapag weekends dahil may mga anak pa, 2 o 3 pa ba?
na binubuhay. Kasama pa yung nanay, tatay, tapos yung lola, di ba? May mga lolo't lola pa silang inaalagaan. O yung anak, si Kaloy, na mainam na ang buhay materially. So blessed, ilan ang bahay mo? Magkano yung pera mo? Ilan ang sasakyan mo? Simula ngayon, wala nang kailangan gawin kundi mag-travel na lang, di ba? Mag-Instagram, mag-TikTok. Kasama si Chloe. Di ba? May nakita akong TikTok si Chloe at si ano. Si Kaloy eh. Si Chloe eh. Tapos tuturo niya si Kaloy. Tagalong-ganon ka na lang. Sino ang mas magaan ang buhay para magsabi na, sige na, tapusin na natin itong tampuhan na ito? I am too blessed to be stressed pa. Diba? Peace na. Si Angelica ba o si Kaloy? No? Besides, papalubog na ang buhay ng nanay mo. Matanda na, may edad na sila eh. Ikaw nagsisimula ka pa lang. You have so much life ahead of you, which means you have so much to give compared doon sa nanay mong papatanda na, papunta na sa hukay slowly. Ano yung sinabi ko sa mga past episodes natin? Hinukay ni Kaloy ang sarili niyang libigan noong nasa Paris siya, no? Imbis na magbilang ka ng blessings mo na sobrang dami, pinili mong sagutin ang nanay mo. And Filipinos, a lot of Filipinos, they cannot reconcile your character on camera kapag may mga guesting ka na mabait, polite, decente. Pero nung nanalo ka sa Paris, no, imbis na unahin mong mag-celebrate ka, no, imbis na unahin mong pasalamatan ng lahat ng Filipino sa kanilang suporta, sinigurado mo muna, unang-una kong gagawin, lulumpuhin ko ang nanay ko sa publiko. While my girlfriend, no, nakapulupot sa akin. Sinigurado mo na alam ng buong mundo na magnanakaw ang nanay mo. Di ba? Babalikan natin mamaya yan dahil very serious yung allegation yan na sinasabi mo, pinagbintangan mong magnanakaw ang nanay mo. Kasi yung mga anak nga ng mga totoong magnanakaw, yung mga magnanakaw talaga ang nanay, no? Tulad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, di ba? Pinagtatakpan nila, no? Ikaw lang ang anak na nakita ko na ikinalat sa buong mundo na magnanakaw ang nanay mo. Kaya ngayon, binabash siya, di ba? Nang walang humpay. Tungkol dyan. Mukhang pera lang ang habol. Because of you. Because of what you said. Eto pa, hindi ba? Bida ka na nga dahil nanalo ka ng gold. Hindi mo na kailangan magpapogi. Pero tingin mo, kailangan mo pa magpabida at the expense of your own nanay, hindi ba? By saying in public na, ninakawan mo ko nanay, pero mabait ako. Pinapatawad ko na kayo. Wala na po yun. Ikaw pa rin talaga ang mabait. Napatawad mo ang nanay mong ayon sa bintang mo ay isang magnanakaw. Mukhang pera. Tayong mga anak, kasama ako dyan, guilty din ako. Madalas, we don't know how much we hurt our parents, no? With the words we say and the things we do. Hindi natin alam kung paano natin nasasaktan ng husto ang mga magulang natin. I was like that to my parents. I admit that. May mga instances nasasaktan ko sila and I didn't care. And I experience that now because now I am a parent. Masakit pala when kids don't care. You'll be a parent someday and you will know how it feels. Malalaman niyo yung mga sinasabi ko sa inyo. And my office, Kaloy, will be open for you for free counseling. I will be here to lend an ear. Makikinig ako sa inyo. Pag finally sasabihin mo na, attorney, totoo pala, no? Sinagot-sagot ako ng anak ko kahapon. Parang sinaksak niya ako ng mapurol at puro kalawang na kutsilyo sa puso.
You know what Kaloy's Achilles heel is? Achilles heel, yung weakness niya. Ano ang greatest weakness niya? Babae. Hindi yung klaseng babae na babaero. Problema mo, babae, napaka-babaero mo. Hindi yon. Bagamat mga babae ang tumulong sa kanya para makamit niya yung kanyang hero status. Yung nanay niya na nagpasok sa kanya sa gymnastics at nagpalaki sa kanya. Yung girlfriend niya ngayon na sinasabing inspirasyon niya kaya siya nakaginto sa Olympics. Kasama yung handler niya na Cynthia Carion. Yung mga babae, sila din ang cause ng mga problema ni Kaloy sa buhay niya, di ba? At hindi ko sinasama si Cynthia dahil trip ko lang, ha? Later, i-explain ko sa inyo bakit part of the problem yan si Miss Cynthia Carion. But to finish my thought, it appears Kaloy can't handle them, di ba? He can't handle the women in his life. He's always been under a woman. Mother niya noon, ngayon si Chloe, kasama pati si Cynthia Carion na enjoy gumanap na nanay-nanayan niya sa harap ng camera. enjoy na maging proxy ni Mrs. Angelica Yulo to the point na nagpapagamit na siya kay Kaloy para saktan si Mrs. Yulo. Na-experience nyo na siguro yan eh. Maybe not with your mother, but siguro ex-boyfriend ninyo na mahal nyo pa, di ba? Meron ng ibang kasama. Manonood ng sine, iba na yung babaeng kasama. Masakit. Pinagpalit ka na eh. Hindi nyo nararamdaman yan. Kulang ang pagkatao nyo kung hindi kayo nakaka-empathize. Kung gaano kasakit na. Makikita ni Mrs. Yulo, nasa Malacanang, ang kasama niya, si Cynthia Carion. Paparangalan ang kasama niya si Cynthia Carion. Hindi nyo wala kayong nararamdaman. Kailangan niyo magpa-examine. Because that is what's happening, hindi ba? To portray Angelica Yulo as a worthless mother, they compare her, yung mga hater ni Mrs. Yulo, they compare Mrs. Yulo sa ibang tao, no? Yung pamilya ni Kaloy, kinukumpara sa pamilya ni Chloe na mas mabait daw ang pagtrato kay Kaloy. Si Mrs. Yulo, kinukumpara kay Cynthia Carion. Hindi ba? Na pinapalabas ng mga bashers na ay, mas mabuti pa sila sa pagtrato nila kay Kaloy kaysa sa sarili niyang ina. Di ba? Ang mga comments na, yan ang nanay, mabuti pa si Cynthia Carion, mahal si Kaloy. Next episode, i-discuss natin bakit ang dapat sisihin ni Kaloy sa mga dumadaming haters at bashers niya ay walang iba kundi sarili niya. Alam ka naman ako. I-discuss din natin bakit ayaw maniwala ng mga kapwa niya Pilipino na mabait siya kahit mukha naman siyang mabait talaga. We'll get to the bottom of this, lahat ng problema niya, and hopefully we can offer a solution. Kung napagana natin ang inyong isipan, kung may mga natutunan sa inyong sarili bilang isang anak, ina, ama, kapatid, o bilang isang Filipino, dahil sa episode natin ngayon, you know the drill po. Like, subscribe, share, para sa susunod na pag-upo ko dito, kayo ang unang makakarinig ng pagtawag ko ng Tara Kape! Concert si Dua Lipa dito, ha. I am not a big fan kasi pangbata yung Dua Lipa, di ba? Yung teenager kong anak, favorite niya yan. Umuwi pa talaga siya from college over the weekend para lang mapanood. Magaling din pala. Magaling din si Dua Lipa. Kaya lang puro bata, kabataan yung nanonood eh. Ako lang yung matanda doon.